Ang pagkamatay ni Dora sa kamay ng kanyang matalik na kaibigan na si Dabora ay tunay na nagpabago sa buhay ng buong Lumerian tribe. Dahil dito, marami sa kanila ang naging mas maingat at hindi na basta-basta nagtitiwala pagdating sa pakikipagkasundo at pakikisalamuha sa ibang lahi. Ngayong lumabas na ang Chapter 10 ng JJK Modulo, sa wakas ay masasaksihan na natin ang isa sa mga pinaka-inaabangang kabanata sapagkat ipinakita na rito ang matagal nang hinihintay ng lahat. Mawi-witness din natin ang tunay na nangyayari ngayon sa mga Simuyans sa loob niyang kanilang mothership at marami pang iba. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay The Majority Vote. Nagsimula ang kabanata sa isang meeting kung saan kasalukuyan nilang tinitignan ang nangyaring labanan pagitan ni Maru at ng matandang curse user. May nagsabi kung dapat ba raw nilang i-ignore na lamang ang insidenteng iyon. Tinanong naman ni Usame ang lalaki kung ano ang nais nitong iparating. Sagot ng lalaki, tila niluluwagan daw nila ang mga aliens at pinapalampas lang ang mga ganitong pangyayari. Narinig pa raw niya na isa sa mga Simuyans ay tumatanggi ng makipag-cooperate sa kanila. Pinaliwanag naman ni Usame na dahil sa kakayahan niya na Yuka at Churugi noon na lumaban, kinakailangan talagang mag-step up ni Special Envoy Maru upang pigilan ng curse user na nagiging banta na sa kanila. Ngunit sagot ng isang lalaki, tinangkarin daw ni Special Envoy Maru na atakihin ang second-year student na si Churugi. Isang pahayag na labis na ikinagulat ni Mino. Sa isang flashback bago ang meeting, ipinakita na pinadelete pala ni Usame kay Mino ang footage ng naganap na paghaharap ni na Churugi at Maru. Kaya habang tinitignan ngayon ni Mino si Usame, nasabi niya sa isip niya, "Seryoso, dinelete ko na po talaga ang footage na yon, Mr. Usame." Sabi pa ng lalaki, dahil sa ginawang pag-atake ni Special Envoy Maru kay Churugi, na-violate daw ng mga Simuyans ang Article 7 ng Jujutsu Law. Mukhang may curse technique itong lalaki na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang ilang bahagi ng nakaraan kapag nandun siya sa site ng insidente. Dahil nalaman niya ang ginawa ni Maru kahit na dinilit na ni Mino ang footage. Paliwanag naman ni Usame, wala raw paglabag na nagawa ang Simuyans ayon sa Hakari Laws na ikinagulat naman ng lalaki. Hakari Laws? Tanong pa niya. Ipinaliwanag ng isang babae na may nangyaring kasunduan noon na gawing legal at publiko ang mga labanan pagitan ng dalawang magkaparehong sorcerer bilang bahagi ng tinatawag noon na Jujutsu fight shows. Konektado ito sa dating pinapatakbo ng fight club ni Hakari kung saan ginawang uri ng sugal ang mga laban ng mga sorcerer. Ibig sabihin, nakagawa si Hakari noon ng batas kung ay ugnay sa ganitong gawain. Dagdag pa ng babae, noong panahon ng Culling Game, inexpose ng gobyerno sa publiko ang pag-iral ng mga cursed spirits, isang bagay na maliwanag na lumabag sa Article 8 ng Jujutsu na nagsasaad na dapat manatiling confidential ang pagkakaroon ng mga cursed spirits. Pinaliwanag pa niya na kalaunan ay kinansela ang Jujutsu fight shows at renevise ang Hakari Laws. Napaisip naman ng dalawa at naitanong, bakit nga ba naisipan ng mga nasa itaas noon na gawing publiko ang Jujutsu fight shows? Sabi ng babae, bago pa man nare-revise ang Hakari Laws, may provision pa rin dito na nanatili ang pabibigay ng permiso sa mga sorcerer na makipaglaban sa mga paid combat events. Nasabi pa ng dalawa, wala kaming narinig na ganitong klaseng provision. Sagot ng babae, sa ngayon, tinanggal na ang provision na iyon, maliban na lang kung ikaw ay hired na bodyguard ng Jujutsu Tech. Sa ganung kaso, maaari ka makisali sa isang bayad na Jujutsu fight. Ang Hakari Laws, mga kaibigan, ay umiiral pa rin hanggang ngayon, bagamat hindi na publiko ang Jujutsu fight shows. Sa kasalukuyan ng mga labanan sa pagitan ng dalawang Jujutsu Tours ay madalas na ginagawa na lamang bilang side hustle at hindi na gaanong isinasagawa sa panahon ngayon. Ipinaliwanag pa ni Usame na siya bilang Special Envoy at ang magkapatid na Okotsu ay nasa iisang kontrata. Ibig sabihin nito, kung magaganap ang isang labanan sa loob ng parehong grupo o partido na nasa ilalim ng iisang kontrata, hindi ito maituturing na violation kung i-invoke nila ang Hakari Laws.
Matapos nito, ipinakita sa isang flashback na pinapirma pala nila noon si Maro ng kontrata. Pagbalik sa meeting, sinabi ng isa na hindi raw logical ang paliwanag ni Usame. Ayon dito, ang isang paid jujutsu fight ay maaari lamang isagawa kung ang parehong jujutsu sorcerers na maglalaban ay opisyal na kinikilala ng jujutsu headquarters. Sagot naman ni Usame, hinire niya si Special Envoy Maro bilang bodyguard, kaya technically, legal pa rin kay Maro ang pag-engage sa jujutsu fight. Tumawa naman ang babae at sinabing ang nangyaring paghaharap ni Maro at Tsurugi ay kagagawaan lamang ng isang kinatawag na potential sorcerer. Si Maro mismo ay isa palang potential sorcerer. Ayon sa paliwanag, ang potential sorcerer ay tumutukoy sa mga individual na gumagamit ng sorcery nang hindi nila lubos na nauunawaan. Kadalasan ang mga ganitong tao ay nagiging sanhi ng mga insidente o krimen dahil sa hindi kontroladong paggamit ng kanilang kakayahan, ngunit madalas ay cleared ang kanilang mga kasong kriminal. Sa madaling sabi mga kaibigan, ang mga potential sorcerers ay mga taong may kamalayan o unti-unting napagtatanto na gumagamit na pala sila ng curse technique o jujutsu. Kaya sabi naman ng lalaki, sinasabi ko na ba hindi talaga nagme-make sense ang reasoning na yan? Ang katotohanan, nakakagamit ng curse energy ang mga Simurians, kaya malamang alam na nila ang tungkol sa jujutsu o sorcery. May sapat na silang kaalamang tungkol dito. Sagot naman ni Usame, hindi pa raw nila tiyak kung lahat ng mga Simurians ay kayang gumamit ng curse energy. Kaya tugon ng lalaki, kung ganon, bakit parang kinakampihan mo pa sila? Bakit mo sila dinipensa? Tugon naman ni Usame, ang tunay na tanong rito ay bakit ka sobrang against sa mga Simurians? Alam mo naman, kahit maliit na apoy, pwedeng magsimula ng napakalaking sunog, lalo na sa larangan ng diplomatiko at mahinahong pakikipagkasunduan. Dagdag pa ni Usame, kaya kailangan nating panatilihin ang kasalukuyang estado. Kailangan nating ipakita sa kanila na may sapat tayong lakas para humarap sa kanila. Hindi basta-basta magpapadala sa mga hindi pagkakaunawaan. Ang dapat nating gawin ngayon ay hanapin si Yuji Itadori. Pagkasabi nito, ipinakita ang kasalukuyang panahon sa isang lugar sa Japan, hindi pa tiyak kung saan makikita si Yuji na nasa gitna ng isang masikip na crowd. Mapapansin na si Yuji ang pinakamatangkad sa lahat, mga 6 na talampakan o higit pa ang taas niya. Hindi na makapagtataka dahil mas matangkad pa si Sukuna kaysa Gojo na may taas na 6'3". Makikita rin na hindi tumanda si Yuji, mukhang bata pa rin siya mga kaibigan. At malinaw na ang eksenang ito ay hindi flashback sapagkat ipinakita ito kasabay ng pagsasalita ni Usame tungkol sa paghahanap kay Yuji. Ayon sa kanya, kailangang mahanap agad si Yuji para hindi makapagsagawa ng agarang hakbang ng mga aliens para sa kanilang planong invasion. Mayroon daw silang malakas na sorcerer na kayang tumapat sa kanila o maging kay Dabora mismo. Grabe mga kaibigan! Si Yuji pala ang kanilang trump card laban sa posibleng banta ng mga Simurians. Ibig sabihin, alam ni Usame na buhay pa si Yuji at hindi siya papatayin. Ang problema lang, hindi nila alam kung saan ito kasalukuyang naroroon. At bago matapos ang eksenang ito, nabanggit na kung totoo ngang hindi tumanda si Yuji, ay may 2 posibleng dahilan. Ang una, dahil ginawa ni Kenjaku si Yuji bilang perfect vessel ni Sukuna. Kaya habang nasa sinapupunan pa lamang noon si Yuji, ay inilagay na ni Kenjaku ang isang daliri ni Sukuna sa kanyang katawan. Ibig sabihin, hindi na talaga siya normal sa simula pa lang mga kaibigan. Parang nagkaroon ng biological evolution sa katawan ni Yuji na kahit wala na si Sukuna sa kanya, ay tila naging isang curse object na ang katawan ni Yuji dahil sa matagal na pagkababad nito sa curse energy ni Sukuna. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi tumatanda si Yuji mga kaibigan ay dahil sa nakapag-consume siya ng death paintings na sa isang paraan ay nagdulot ng epekto sa kanyang katawan, partikular sa pagbabagal ng kanyang aging process. Pero, just a correction mga kaibigan, hindi po death painting si Yuji. Hindi siya isang half-human, half-curse spirit. Kasi hindi tulad ni Choso na ang ama ay isang curse spirit na nagbuntis sa kanyang ina, si Yuji ay mula sa mga normal na tao ang kanyang mga magulang. Sadyang kinuha lamang ni Kenjaku ang katawan ng ina ni Yuji noon bilang kanyang vessel. At si Kenjaku ay hindi isang curse spirit, kundi isang sorcerer, isang tao. Kaya mali ang paglalabel kay Yuji bilang isang death painting.
naging magkapatid lamang sila ni Choso o mas tamang sabihing distant siblings noong buntis ang ina ni Choso mula sa isang cursed spirit. Inihalo ni Kenjaku ang dugo ng kanyang vessel na si Noritoshi Kamo noon sa katawan ni Choso at ng iba pang death paintings. Ibig sabihin, nahalo na rin ang bahagi ng DNA ni Kenjaku sa katawan ni Choso. Kaya nang makonsumo ni Yuji ang mga death paintings, posibleng iyon ang dahilan kung bakit bumagal ang kanyang aging process. Hindi dahil isa siyang death painting o half-human, half-cursed spirit, kundi dahil sa epekto ng kanyang kinonsumo. Balik kay Usame. Sinabi niya na ang pag-u-underestimate sa kalaban o sa kanilang potential enemy ay fatal at delikado, ngunit ito ay karaniwang naangkop lamang sa personal o company level. Wala raw saysay ang pag-u-underestimate sa kalaban kung kaya nitong magdulot ng insidente na makaapekto sa buong bansa. Kaya ang nais talaga ni Usame, mga kaibigan, ay kahit na ang ilan sa kanila ay nag-underestimate sa mga Simuans o natatakot sa kanilang lakas, ay hindi sila dapat magpadalos-dalos sa pagkilos, lalo na't hindi pa nila natatagpuan si Yuji. Sinabihan pa ni Usame ang lalaki na naiintindihan naman daw niya na ginagawa lamang nito ang kanyang trabaho, kaya ito nagiging impatient sa kasalukuyan. Ngunit dagdag niya, hindi niya hahayaan ang emosyon o damdamin ng lalaking ito ay makaapekto sa kanilang desisyon, lalo na kung maari itong magdulot ng panganib sa buong bansa. Matapos ito, sumagot ang lalaki ngulit hindi na ipinakita ang buong usapan. Pagkatapos ng meeting, umalis si Usame at sinabi kay Mino, "Pwede mo bang ipaabot sa kanila ang paghingi ko ng paumanhin sa mga nasabi ko kanina?" Sagot naman ni Mino, "Wala naman po akong nakita o narinig na ginawa ninyong bagay na nangangailangan ng paumanhin." Ngumiti si Usame at sinabing, ang pagsiseryosong sa paghahanap kay Yuji ay hindi naman masamang bagay. Sa katotohanan, dapat pa nga nating paglaanan ng mas maraming oras at effort ang paglulocate sa kanya. Dagdag pa ni Usame, hindi raw talaga makatwiran ang makipaglaban o ituring na kalaban ang mga individual na pumapanig naman sa kanila at hindi naman umuopos. At ang tinutukoy niya rito ay ang mga Simuans na hanggang ngayon ay wala pa namang ginagawang agresibong hakbang laban sa kanila. Pagkatapos nito, ipinakita naman sa loob ng mothership ang isang esena kung saan naglalakad ang matandang Murien kasama si Oski papunta sa isang silid. Naitanong ni Hosky, bakit ba ang isang outsider na si Dabora ang siyang nagdedesisyon ngayon para sa atin? Para saan pa ba ang pagboboto at pagbibigay ng argumento kung siya rin naman ang may final say? Sagot naman ng matanda, yan ang tinatawag nating Unified Council System. Muli tugon ni Oski, at ano naman ang pinagkaiba niyan sa diktadura? Kasi parang dictatorship na ang nangyayari ngayon. Tugon naman ng elder na ang Unified Council System ay isang bagay na gusto nila Maru at Cross. Dahil wala na raw si Dabora na talagang individual na mamumuno sa kanila. At iyon na lamang daw ang natitira nilang option. At dahil isang outsider si Dabora, mas mainam daw ito dahil nakakapagbigay siya ng isang unbiased na third opinion. Kaya sabi naman ni Olski, nakakainis talaga ang dalawang yun, lalo na si Cross, dahil wala raw itong galang sa kanya. Nadubdag pa niya na para bang iniisip ni Cross na nakaalis sila sa Simuluya dahil lang kay Dabora. Sagot naman ng matanda, pero kaya mo ba silang talunin, Oski? Kalimutan mo na si Dabora. Kaya mo bang talunin ng kambal? Isang tanong na lalong nagpainis kay Oski. Habang papasok na sila sa silid, sabi pa ng matanda na dapat kumalma si Oski dahil 2 beses lang pwedeng i-veto ng ruler ang isang napagkasunduan ng konseho. At alam naman daw ng lahat sa council na na-injure si Maru, kaya sigurado raw siya na makukuha nila ngayon ang majority ng boto, katulad ng nangyari noon. Nang makaupo na sila, sinabi ng matanda na ang kanilang kagustuhan ay pakikinggan na ngayon. At base sa kanyang mga sinabi, mukhang may nangyari ng botohan noon kung saan pareho ang resulta ng boto nila. Ngunit, ni-reject o ni-veto ni Dabora ang kanilang proposal. Sa pagkakataong ito, muling magsasagawa ng panibagong botohan at dahil isang beses na lang pwedeng i-veto ni Dabora ang desisyon ng konseho, kung sasang-ayon siya ngayon sa proposal, tuluyan na itong maipapatupad. Sabi naman ni Oski, isang east lang naman ang bansang Japan. Madali lang yang i-engage kasi kasalukuyan silang nakikipagkasundo sa isang bansa na wala namang malalakas na RB. Ito na ang tamang pagkakataon para gumawa ng hakbang. Sagot naman ng matanda, wala tayong kaalaman kung anong klaseng kapangyarihan meron ng mga Earthlings. Sa katunayan, maswerte pa nga tayo na nakikipag-deal tayo sa isang bansa na pamilyar sa curse energy.
Sabi ni Oski, kung mabibigo na naman tayo ngayon sa goal nating makipag-coexist, hindi na naman tayo seseryosohin at muli tayong mananakawan ng kung anong meron tayo. Kailangan nating maging matatag, kahit ang ibig sabihin nito ay gumawa tayo ng conflict laban sa mga Earthlings. Tugon naman ng matanda, ang unang layunin natin dito ay mag-demand sa Japan na bigyan tayo ng isang rehiyon o area sa loob ng Tokyo District kung saan malaya tayong mga simutants na makapagtatag ng sariling self-governing region. Yan ang pangunahing objektibo natin sa pagdating dito. Kaya sabi ni Oski, kung ganun, tayo mga lumyutan sa ikikilos na parang mga desperado, pero wala akong intensyon na hayaang manakawan na naman tayo ulit. Matapos niyan, sa isang lugar naman ay makikita si Jabaloma na may kausap, si Cross. Tinanong ni Cross si Jabaloma kung bakit palagi nitong dinedelay ang pagsagot sa tanong na kung makikipag-coexist ba sila sa mga Earthlings o hindi. Tugon naman ni Jabaloma, bakit? Yan din ba ang ginagawa mo ngayon? Isang tanong na ikinagulat si Cross. Kasi nung nag-uusap pa sina Cross at Yuka, sinabi ni Yuka sa kanya, naguguluhan ka rin, di ba? Tama ba ako, Cross? Kaya ka nagpanggap na si Maru para mas maintindihan mo pa kami, di ba? Balik sa kasalukuyan, sabi ni Jabaloma, kung itong si Cross na may kapangyarihan katumbas ng 10 boto at ako, si Jabaloma ay boboto sa parehong panig, kahit majority ng consensus ay kabaliktaran sa aming boto, ay mafi-flip pa rin ang resulta. Pero sa tingin niya ay i-veto o i-reject pa rin daw ni Dabora ang bagong consensus ng council ngayon. Kaya sabi ni Jabaloma kay Cross, siya na raw ang magdesisyon at susunod na lang siya rito. Tinanong naman ni Cross, bakit po? Wala ka bang sariling kagustuhan? Sagot ni Jabaloma, ang pagsunod sa kagustuhan mo ay kagustuhan ko na rin. Pagkatapos nito, sa courtroom ay makikita na nagsimula na ang butuhan. Habang nakatingin si Cross sa papel at nagdedesisyon kung ano ang iboboto niya, bigla niyang naalala ang bata na nagbigay sa kanya ng lobo noon at nagpasalamat sa kanya. Naalala rin niya ang paghingi ng paumanhin ni Tsurugi at ang sinabi ni Yuka sa kanya, na tapusin na raw nila ang cycle of hatred. Naalala rin ni Cross ang sinabi noon ni Dabora na ang mga nayon at siyudad ay nabuo dahil sa ideals ng mga individual sa nakaraan. Ngunit nang maalala niya ang kanilang unang village na sinira noon ng mga riskante at ang taning naiwan na lang ay mga bato, muling bumalik sa kanya ang galit na hindi pa rin niya lubos na mapawi sa kanyang puso. Matapos ang butuhan, makikita sina Oski at ang elder na naghihintay. Ilang segundo lang ang lumipas at nagbago ang kanilang mga reaksyon nang i-anunsyo ni Jabaloma ang resulta. By a majority vote, ipagpapatuloy natin ang layunin ng pakikipag-coexist sa mga Earthlings. Kailangan nating makipag-ugnayan sa Japan bilang representative ng Earth at makipagkasundo para sa kapakanan ng mga Simurians. Magsasagawa rin tayo ng cultural exchange event kasama ang mga Earthlings upang mas mapalalim ang pag-unawa sa isa't isa. Labis itong ikinagalit ni Oski. Teka muna, Cross, Jabaloma, hindi ba tutol kayo noon sa coexistence? Sagot ni Cross, dinedelay lang naman namin ang aming sagot. Sabi ni Oski, wala rin naman dito si Maru, di ba? Kaya hindi rin valid ang butuhan na to. Tugon naman ni Cross, noon pa ay nilinaw na ni Maru sa council na coexistence din ang pipiliin niya. Nainis si Oski at sumigaw kay Dabora, Hoy Dabora, ano na ngayon? Sagot naman ni Dabora, nakalmado lang, hindi ba mas mainam naman ito? Kaya galit na sabi ni Oski, walang hiya ka, inaapakan mo na naman ang kagustuhan namin. Paliwanag naman ni Dabora, kung may mangyaring hindi pagkakaunawaan o sa madaling salita, conflict sa pagitan natin at ng mga Earthlings, doon tayo magsasagawa ng invasion. Pero sa sandaling mag-imbita tayo sa kanila, iyon na rin ang pagkakataon na mawawala ang chance ating maintindihan pa sila. Kaya dapat muna nating unawain at makilala ang isa't isa. Hindi ba't umalis tayo sa Shibuya sa simula pa lang upang maghanap ng magiging kapitbahay? Ibig sabihin tutol din pala si Dabora sa conflict mga kaibigan. Isang kalmado at mahinahong leader pala siya mula pa sa simula. Pagkatapos ng meeting sinabi ni Jabaloma kay Cross, Cross, malaki ang respeto ko sa iyo. Sagot naman ni Cross, wag mo pong sabihin yan. Sadyang hindi ko lang talaga kayang i-handle ang lahat ng ito. Pagkatapos niyan, sa isang gusali naman ay makikita sina Usame, Yuka at Tsurugi na magkasama sa isang silid. Kasama rin sina Jabaloma at Cross. Nasabi ni Usame sa kanyang isipan na nagulat daw siya nang marinig mula kina Jabaloma na pinaalis pala sila sa kanilang lugar noon at matapos silang matalo sa isang duel. Naisip pa niya,
Paano kung ang kasama ni Namaro at Cross ngayon na pinakamalakas sa kanila ay hindi pala ang natalo sa duel kundi ang nanalo? Nagsalita naman si Yuka tungkol sa mga Kaelian. Nag-uusap na pala sila bago pa man ang meeting na to, mga kaibigan. Sabi ni Yuka, wala bang natural lifespan ng mga Kaelian? Kasi kung mamamatay sila, ang mga lumayan, ngulit bago pa siya matapos, sabi ni Jabaloma, ang mga Kaelian ay immortal. Hindi sila mamamatay maliban na lang kung papatayin sila. Labis itong ikinagulat ni Yuka. Sabi naman ni Tsurugi, kaya pala kinonsidera ni Namaro ang mga Kaelians bilang mga divine creatures, pero posibleng mga cursed spirits lang talaga sila sa mundo ni Cross dahil tulad ng mga cursed spirits, hindi rin sila mamamatay maliban na lang kung i-exorcise. At dahil may curse energy ang mga Simurians, they could technically kill a cursed spirit using curse techniques, mga kaibigan. Bukod pa riyan, hindi rin pamilyar si Namaro o ang mga Simurians in general sa existence ng cursed spirit. Kaya parang hindi nila alam na ang mga Kalyan ay cursed spirits pala. Anyways, ayon pa kay Usame, mukhang magandang ideya raw kung magkakaroon sila ng isang proper dinner sa araw ng cultural exchange event. Tinanong niya kung sang-ayon ba si Jabaloma. Sagot naman ni Jabaloma na oo, isang magandang ideya raw yon at ipapaubaya raw niya kina Maro at Cross ang paghahanda nito. Nasabi naman ni Usame na kung ganon, ipapaubaya naman niya kina Tsurugi at Yuka ang preparasyon sa kanilang parte. Sagot ni Tsurugi, medyo kinakabahan daw siya at sinabing, sa tingin ko hindi magandang ideya na ipapaubaya sa aming dalawa ang bagay na yan, lalo na sa kusina. Sagot naman ni Yuka, tayong dalawa pa? Sumagot naman si Usame na idadil na lang daw nila ang bagay na yon later. Maya-maya pa biglang dumating si Maro at magkasabay silang nag-chant ni Yuka ng mga salitang, Yuka and Maro's Dairy Kitchen. Tinanong ni Tsurugi, ano ba yan? Sagot ni Yuka, di mo ba alam, isang chant yan mula sa lumang cooking show noon. Sabi naman ni Maro, sinunod ko lang ang kanyang instructions. Kaya tanong ni Cross, inutusan ka ba niya o ano? Matapos niyan, chinek naman ni Yuka kung may proper ingredients sila. Kasi sisimula na raw nila ang pagluluto at tasting session. Sabi ni Tsurugi, ano bang ibig mo sabihin sa proper? Pero sabi rin niya, kailangan nilang malaman kung may mga pagkain bang allergic ang mga Simurians o kung may mga pagkain silang iniiwasan dahil bawal ito sa kanilang relihiyon. Sa tingin niya, may mga dish naman sila na maaaring magre-resemble sa mga Kalyan. Sabi naman ni Yuka, una sa lahat, pwede ba raw kumaring ang karne ang mga Simurian? Sagot ni Maro, huwag na kayo mag-alala tungkol sa mga bagay na yan. Kaya paliwanag naman ni Cross, ang mga iyon ay may iba't ibang sides at shapes. Pagdating naman sa kinakain ng mga farm animals ng mga earthlings, ang mga tinatawag nilang isda ay kinakain din ng mga Simurians. Sabi naman ni Tsurugi, kung ganun may karagatan din pala kayo doon. Sagot ni Yuka, well, bago magkaroon ng buhay ang isang planeta dapat ay may dagat talaga ito. Sabi naman ni Maro, pero wala kaming shark sa aming dagat. Habang nag-i-scroll si Yuka sa mga dishes, sabi niya, wala ko nakikitang flour-based na dish o yung ginagamitan ng harina. Sabi naman ni Tsurugi, pwede naman tayong gumawa ng luto na hindi based sa Japanese cuisine, di ba? Sagot ni Yuka, hindi pwedeng walang harina ang lulutuin natin. Sabi ni Tsurugi, tama ka, parang hindi Japanese-like ang pagdidisregard sa harina. Tinanong naman ni Maro, harina? Sagot ni Yuka, naaalala mo ba yung takoyaki na kinain natin? Nang masabi ni Yuka yon, tumulo ang laway ni Maro habang ini-imagine ang takoyaki. Sabi pa niya kay Cross, Cross, sobrang sarap ng takoyaking yon. Tinanong naman ni Tsurugi si Cross, mapili ba sa pagkain si Maro? Sagot ni Cross, hindi. Kaya sabi ni Tsurugi, kung ganon sa tingin ko mag-e-enjoy siya sa luto natin. Dito na na-hype si Yuka ng husto at sabing, kung ganon, napagdesisyonan na namin. Magkakaroon tayo ng takopa sa cultural exchange event. Nasabi naman ni Maro, short word ba yan sa takoyaki party? Maganda yan. Pinakita naman ni Tsurugi kay Cross kung anong ibig sabihin ni Yuka sa takopa o takoyaki party. Sabi ni Yuka, ang dali mo talagang makaintindi, Maro. Kailangan na nating magsagawa ng arrangements. Tinanong ni Maro, arrangements? Sagot ni Yuka, kasi pwede tayong maglagay ng iba't ibang variation sa takoyaki, gaya na lang ng paglalagay ng mochi. Tanong ni Maro, mochi? Dito naman, habang pinapawisan si Tsurugi at pinapakita kay Cross ang hologram ng takoyaki party, makikita na kinakabahan si Cross habang ini-imagine ang takoyaki party kasama sina Jabaloma, Deborah at Maro.
Sabi niya sa isip, mukhang masama ang kutob ko rito ah. So magkakaroon na nga ngayon mga kaibigan ng cultural exchange event ang Earthlings at Simurians para mas lumalim pa ang kanilang understanding sa isa't isa. Though pareho ang sides ng Earth at Simuria na may gustong magkaroon ng conflict sa kanila, mga ayaw ng coexistence. Nakaka-curious kung ano kaya talaga ang magti-trigger ng gera sa pagitan ng Simurians at Earthlings. At excited na rin ako dahil finally ay pinakita na si Yuji sa present day. Kung talagang tumatanda siya, grabe. Tumanda nga at patay na ang ilan sa mga Jujutsu sorcerers noon mga kaibigan. Pero si Yuji ay nasa prime pa rin. Ang tende. Mas titindi pa ang mga kaganapan sa mga susunod na chapters kaya abangan nyo lang dito mga kaibigan. Dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, comment, and subscribe for more videos like this. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.